Mahalaga po na mapag-usapan po natin ang kapalaran ng sangkatauhan. Dahil makikita po natin sa mga talatang pupuntahan po natin ngayon, 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, hindi man natin nararanasan pa ngayon ang pagpapanumbalik ng kapalaran ng tao kahit na tayo ay may katiyakan na may buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus nang siya ay mamatay para mabayaran ang ating mga kasalanan at nang mapawalang sala tayo sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya. Darating ang panahon na yung pamamahala ng tao sa lahat ng mga nilikha ng Diyos ay mapapanumbalik at maisasaayos dahil patunay ang pagkamatay ng Panginoong Yesus sa pagsasaayos at pagpapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng mga nilikha, ang lahat ng bagay. Kaya dapat po tayong magalak, dapat po tayong magpasalamat at magpuri sa Diyos. Gaya ng ginawa ng may akda ng Hebreo at ni David na nakita po natin sa aklat ng Awit, Kabanata 8. Sila'y nagpuri sa Diyos, nakita nila ang kadakilaan ng Diyos, nakita nila ang pagliligtas ng Diyos, at mahalaga sa paningin ng Diyos ang tao. Maraming mga tao hindi naniniwala sa Diyos, walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil nga hindi nila nakikita yung magandang kapalaran ng tao mula nung likain ng Diyos ang langit at lupa. Na ito'y papanumbalikin ng Diyos din dahil ito'y nasira ng kasalanan. Ngayon, makikita po natin na tayo ay nag-aanda rin bilang pag-alaala o paggunita dun sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sa mahal na araw, atin pong siyasatin, suriin ang ating mga sarili dahil ang Diyos na siyang nagligtas sa atin sa kasalanan ay dapat na ating pakinggan at sundin. Huwag nating sayangin yung Kanyang mensahe ng kaligtasan. Yan yung tinuturo ng may akda ng Hebreo. Kaya nga kung itutuloy po natin yung 2 Korinto, Kabanata 6, talata 1 hanggang 2, ito rin yung sinasabi ni Pablo. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Ang kagandahang loob, ito po yung pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo upang maging kabahagi ng Kanyang karangalan at kadakilaan. Oras na mapanumbalik ang nasirang kapalaran ng tao. Sa 2 Korinto, Kabanata 6, talata 1 hanggang 2, makikita po natin si Pablo dito na siya'y nakikiusap na huwag sayangin ang ibinibigay ng Diyos na kagandahang loob sa atin. Walang iba kundi ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Yesus, ang pagkakaroon ng kaligtasan. Yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinaklolohan kita, ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Kung maririnig mo po ngayon ang magandang balita tungkol sa Panginoong Jesucristo, na siya ang namatay para magbayad ng iyong kasalanan at muling mabuhay sa ikatlong araw, nararapat na ito'y tanggapin mo na siya ang dakilang tagapagligtas, ang Panginoon, at nararapat din na tanggapin mo na ikaw ay makasalanan sa harap ng Diyos.
at ang Panginoong Jesucristo lamang ang makapagliligtas sa iyo at makapagpapanumbalik ng iyong kapalaran na nasira dahil sa pagpasok ng kasalanan. Salamat po sa pakikinig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagliligtas. Naway lalo pa po kaming sumunod at maglingkod sa iyo ng tapat. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid na nakinig sa umagang pong ito na kami po ay sama-samang nagtipon. Patuloy niyo po kaming pagpalain sa mga katotohanan na nalalaman po namin sa aklat ng Biblia. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.